Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay narito tayo ngayon sa bukid, sa daan. Dito kasi masarap maglakad. So ipapakita ko po sa inyo ang paglalakad. At ang aking paglalakad po ay medyo hindi pa rin po siya nakatama. So panoorin po ninyo at ituturo ko rin po sa inyo ang ibang exercise para tumibay ang balanse. At kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Yan, tungkol sa stroke na lumalaban. Meron po siyang pabigat sa may paa para nakakatulong siya sa pagliko. O, naitataas niya. Yung pabigat na para siya bang buhangin. Yan. Yan. So, ayan, nakita nyo po ang aking lakad. Medyo hindi pa siya, katunayan niya, gumamit pa rin ako ng weights. Ayan po ang aking weights. Ayan po yung sando. Hindi po yung weights, tatanggal lamang yung kasi sa katagalan. Ayan, kasi nakakatulong din yung weights para maiwasan ng pangangatal. Ayan, so, ang ginawa ko pong pagbalanse, dati po kasi ganito lakad ko. Dati lakad ko. Binubuhat ko po dati ang paa, ganyan. Tsaka mapapansin niyo pagka yung pipihit ako, nahihirapan ako na ganyan. Unti-unti. Dapat yung pinapractice din. Yan. So ang ginawa kong balanse, papakita ko po sa inyo. Yung pinakita ko na po sa inyo dati, yun po lagi nyo gawin. Ganito po, ganito. Dapat may nakahawakan kayong ganito kahit sa pader. Ayan. Sa isang paa lamang yung affected na paa. Ayan. Gawin nyo na 20 repetition, ganon. 20 seconds. O kaya pwede na ng 10. Basta matagal siya. Hanggang sa parang nangangawit siya. Ayan. At yan yung mapibigyan nyo ng lakas. Yung paa natin naman ng stroke. Yes. Noon kasi hinihila ko itong tinamaan ng stroke. Tapos may mga time pa rin na dumadating yung ganon. Pagka nga siya tumatapat sa electric fan at nalalamigan siya, nabababad siya sa hangin, ay bumibigat ulit siya. At saka yung pagka yung matagal ka nakaupo, kaya dapat sinabi ko sa inyo, dapat talaga gumagalaw ka na gumagalaw. So ganito po ang ginawa ko, doon ko sa side para makita. Dati po kasi ganyan, sa halip na ganyan, yan po kasi natural na lakad ng na-stroke Pero dapat kasi itataas nyo rin ganon. Ayan, ikaganon nyo. Tapos sakbang. Lagi siya nakaliko. Baba. At ang isa pang exercise ay basta't lagi siyang nakatuon na ganyan. Ayan.
Tapos yung malakas na paa, igaganan po. Pero ito pang affected. Nasa kanya po lahat ang bigat. Ayan. Pero kung gagawin nyo ito, dapat sa may hawakan kayong ganito, okay sa pader. Ayan. Tricycle eh. Okay lang yan. Oh. Ito po ang affected ha. Ito ang malakas. Yan. Para lumuyog-yog ang itlog. Yes. Ayun, ganun po. Ito po ang isa, yung marcha. Yan. Para gumana ang paa, tapos dapat may weights dito. Yun, kung malakas na ang inyong paa. At malakas na rin ang inyong balanse. Ganda ng aking weights, ano, dapat. Nandun pa rin ang bigat ng aking paa. Pero kahit na mabigat siya, ay nailalakad ko naman siya ng maayos. Kaya nga nandun pa rin ang bigat. At saka talaga nakukuha rin sa tiyaga. Ayan. Kailangan talaga hindi ka naiinip talaga pagka nag-exercise ka. Kailangan may tiyaga ka. Yung sinasabi ko sa inyo na naiwanan pa rin yung aking paa kasi nag-concentrate nga ako sa kamay kasi yung kamay talaga importante, nagagamit siya, gamit na gamit yung paa naman sa paglakad. Kaya dapat pala pag pinagsabay naman kasi medyo napepersa naman kasi. Ayan, so mamaya ituloy natin to sa bahay. Okay, bye bye. Papakita ko nga pala sa inyo ang aking tungkod. Pagka nasa karamihan kasi ng tao, nagdadala pa rin ako ng cane. Ito po ang isang cane na dinadala pag maraming tao. Ayan. Tapos ito naman, dinadala ko naman ito pagka yung may namimigay ng ayuda. Ayan, kailangan siyempre na-stroke ka nga para mabigyan ka ng ayuda. Tapos ito naman isa, ginagamit ko ito pag umakit ng bundok. Wow! Napapahaba po ito ng mahaba. So, uwi na ako ha. Mamaya doon tayo sa bahay magtuloy. Ayan. Lagi kong dala yung tungkot eh. The Bluetooth device is ready to pair. A few moments later. Iniwanan ako. Nag-stroke. Napakaluko talaga niya. Iniwanan ako totoo. Ayun, dito na tayo sa bahay mga ka-stroke. Ayan, nakita nyo kanina yung aking lakad. Pero bago pa kami nag-ibinlag yung mga exercise, naglakad muna kami ng malayo. Doon kami lagi naglalakad kasi kakontent dumadaan sa sakyan. At saka isa pa, medyo malamig doon. Ayan, medyo malayo-layo rin lakad ko kanina. At yun nga palang aking weights, yun ay tumitimbang ng 2.5 kilos. Ayan. Parang pag naglalakad kami, nakayapos na machine. Wow! Ganun kabigat. Ayan. So, pag nilalagyan ko para ma-exercise siya. Pero hindi ko siya laging nilalagyan. Basta pagka maglalakad lang ako, nakakabit yun. At para pagka tinanggal ko, pag nasa bahay, ay malaki ang ginagaan niya. Ayun. So, yun lang po ang ginawa ko rin pati mga exercise. Yung
para tumibay ang balanse at lumakas yung affected na paa, ay siya po ay itinutuntong ko po siya ng siya lang mag-isa, nakataas yung malakas na bahagi ng paa. Ayun, so ganun po ginagawa ko. At saka isa pa, yung iniuuga-uga ko din yung malakas na bahagi ng paa para ma-exercise din yung affected na bahagi ng paa. So napakalaking bagay po noon at yun po ang nakatulong sa akin. Ako po ay nung na-stroke ay bali ako po ay 3 taon na na-stroke. Ayan, so nung ako po ay nabawi ko po yung tindig ko ay magdadalawang taon na. Ayan. So naiwanan kasi yung paa kasi inuna ko itong kamay para magamit ko na siya. So dapat sana pagsasabayin ko sila, hindi pala maganda yung pinagsasabay. Kung nag-exercise ka sa kamay lang pala dapat sa isang araw. Okay, kung sa paa lamang sa isang araw. Kasi tayo mga na-stroke madali na kasi tayong mapagod. At saka mahirap din na mapersa yung affected na katawan natin. So yun, nakita nyo ng lakad ko, medyo talagang pa siya, napakabagal. Mabagal pa siya, pero at least naibalik ko yung naililiko ko yung tuhod. Dati kasi hindi ko siya naililiko, tsaka nakadiretso siya, hinihila ko siya, at tsaka tumigas na siya noon. Ginawa ko lang, in-exercise ko lang na in-exercise na ganon, tsaka yung marcha, yun. Pero dati hindi ko pa nagagawa yung marcha kasi nga tumigas yung tuhod ko lagi siya nakadiretso pagka hihiga, binubuhat mo pa ng kamay yung paa. Ayan, pero ngayon hindi na kasi unti-unti ko siyang na-exercise at squat lang, squat, marcha, at saka yung balance nga na isang paa lang itutuntong mo, yung affected ang itutuntong mo para mabigyan siya ng lakas at tumibay ang iyong balanse. Ayan. Tapos may pwede mo rin gamitan siya ng weights, pero mga 1 kilo ganon. 1 kilo o kaya mga 1.5. Depende rin kasi yon sa sitwasyon ng iyong paa kung gaano na siya kalakas. Pero yon ang mga exercise talaga na nagpatatag ng aking tindig. Kaya ako nakatindig mag-isa. Dati kasi hindi ako nakakatayo mag-isa Tsaka pag binitawan, pag naitayo ko at binitawan, talagang matutumba. Pero bagamat siya gano'n, nakabalik, pero iniingatan ko pa rin kasi natatakot pa rin ako kasi nga tayong mga na-stroke, makarecover naman kasi tayo ng gano'n, madali pa rin tayo matutumba. Kaya nagdadala pa rin ako ng cane. Tsaka napag-aralan ko rin talaga sa lahat ay yung talagang galaw ng galaw. Dapat ginagalaw mo para hindi siya ma-stuck. Sasakyan nga, wag mong gamitin. I-stuck mo, di ba? Hirap din siyang pandarin. O kadalasan, nasisira pa pag talagang naka-stuck. Pagkain niya, i-stuck mo. Ano mangyayari? Panis. Ganon din tayo mga na-stroke. Pagka hindi siya talaga ginamit at hindi siya naigalaw, ay siya tuluyan ng titigas at talagang halos hindi na talaga makakabalik sa dati. Kapag sobrang tigas na hindi kasi dapat talaga iginagalaw ng iginagalaw. Pero bagamat ganon, hindi pa rin ako satisfied talaga sa aking lakad. Pero napapansin ko na siya sumusunod siya pagka yung ina-exercise mo siya, ina-stretch mo siya, binibigyan siya ng balance weight, talagang nararamdaman mo na gumagaan siya. So talaga namang totoo talaga na wala talagang ibang makapapagaling sa iyo kundi number 1 ay ang sarili mo talaga. Kailangan kasi talaga naniniwala ka sa sarili mo at gawin mo. Kailangan may gawin ka sa sarili mo. Tulungan mo ang iyong sarili. Kung may therapist ka, hindi therapist na magpapagaling sa iyo. Hindi rin doktor na magpapagaling sa iyo. At kung sino pa man ang mga naghihilot na yan. Ikaw ang number 1 na magpapagaling talaga. Sarili talaga. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Panindigan mo talaga na tsaka kailangan talaga yung gusto mong gumaling,
Hindi yung minamahal mo yung pagkaka-stroke mo. Kailangan may gawin ka talaga eh. Kailangan kumilos ka. Kasi kung hindi ka kikilos, hindi ka gagalaw, lagi ka lang nakatenga sa kama, lagi ka lamang nakatenga sa upuan, nanonood ng TV, nagse-cellphone, tapos kung hindi ka gumagalaw, ayan ay talaga may stuck at talagang napakahirap nang ibalik. Sasabihin ko sa inyo mga ka-stroke. Kailangan talaga, ikaw lang talaga number 1 na makakatulong sa iyong sarili. Yan, maniwala ka, kailangan panindigan mo, kailangan may gawin ka. At yung tungkol naman sa yung ikinahiya, mga tungkol sa ibang tao, at sa mga sinasabi nila tungkol sa iyo, eh dapat hindi ka nape-pressure doon. Kailangan ka maging matatag din. Yan, kasama rin yan sa pagpaparecover kasi napakaraming balakid talaga sa pagre-recover eh. Unang-una, sama ng loob, init ng ulo, galit, ayan, tapos hindi mo pa matanggap kung ano nangyari sa iyo. Ayan, yan ang talagang mga balakid sa pag-recover na kailangan dapat ay baguhin, dapat ay iwasan. Ayan. So, kung mape-pressure ka sa mga sinasabi, dapat hindi ka nape-pressure sa mga sinasabi nila, hindi ka nahihiya kung makita kang ganyan ka, huwag mong pasilin. No? Kasi talagang sarili mo lang talaga ang tutulong sa iyo. Napansin mo yun. Kahit mga kamag-anak mo. Diba? Especially sa mga lalo na yung mga breadwinner ka na na-stroke, sa iyo siya lumalapit. Di ba? Pag may kailangan sila, lumalapit sila sa iyo. Na-stroke ka. Tapos na na-stroke ka, karamihan dyan, nung siya tumutulong, tapos na na-stroke siya, kulang ang attention, di ba? Hindi binibigyan ng kulang ang pansin. Kaya siyempre, naroon din yung nagkakaroon ka ng panibugo sa parang naroon yung sinisisi mo sila, samantalang ikaw nga naman ang tumutulong sa kanila noon, tapos nangyari sa iyo yan, hindi ka man lang matulungan. Hindi ko naman sinabi na lahat, marami kasi nangyayari ganon. Pero ako naman, at least ako, yung mga kapatid ko, mahal na mahal ako ng kapatid ko, sinusuportahan nila ako sa gamot kasi nga nawalan ako ng trabaho. Hindi nila ako pinababayaan, especially ang aking nanay, ang aking mami. Ayan. Sumusuporta sila sa akin sa gamot. Ayan. So, at yan naman nakakapinagpapasalamat sa Diyos at nagkaroon ako ng ganyan klase ng pamilya. So, hindi ko naman nila lahat na yung iba talaga pinababayaan. So, ito naman ang masasabi ko sa inyo. Kung may kasama kayong stroke sa bahay, na-stroke ang inyong mga kapatid, ay huwag naman natin pababayaan. Sila ang mas higit na nangangailangan ng kailangan nila ng kalinga. At saka lagi kinakausap. Kasi lalo na especially mga na-stroke na, kasi karamihan sa ganyan, nadidepress, na-stress, pag nasobran sa stress, uwi sa pag-depress. At yun po talaga ang nakakatakot dyan. Kasi iniisip nila yung kanilang mga nakaraan, tapos hanggang sa naiisip nila yung future nila, kung ano mayayari sa kanilang future. At yun ay umuuwi sa pagka-depress. Kaya pinakamaganda dyan, kausapin nyo sila, tulungan nyo sila. Kung pagka nag-exercise, inyong tulungan, yun napakalaking bagay na sa kanila. Matutuwa na sila. Pero yan ang mga kapatid mo, mga anak mo, at kung sino pa man, ay hindi mo naman yan lagi makakasama. Lagi kasi kalimitan, may pamilya na, kaya hindi rin na mabibigyan ka ng fully attention talaga. Kasi may pamilya na nga sila, iba. Kaya talagang kailangan matatagan loob mo talaga Kailangan matibay ka, matapang. Talagang paharapin mo na talagang number 1 talagang makakatulong sa iyo ay sarili mo lamang talaga. Parang may halintulad mo rin yan sa anino mo. Yan. Hindi mo rin laging kasama. Diba? Pagka naglalakad ka, kasama mo lagi ang anino mo. Pero pag nawala ang araw, nawala ang ilaw,
Basta madilim. Diba? Iniiwanan ka rin ng anino mo. Ganun lang yun. Lahat ng bagay ay pansamantala. So, kaya ganun din ang isipin mo sa mga kagaya natin na stroke. Itong sakit natin ay pansamantala lamang at kailangan natin lumaban. Kapatid, ikaw lang talaga makakatulong sa iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. At talaga nandyan ang paggaling. Pag nagawa mo lang yun, katulad ko, medyo naka-recover ako, kahit hindi siya 100%, masaya naman ako kasi napapaganabangan ko na yung mga tinamaan sa akin ng stroke. Nakakapag-drive ako, nakakakain ako, gamit ko yung affected. Gamitin mo yung affected, basta gumagalaw na siya at gamitin mo na gamitin. Pero ingat din sa mga kagaya ng mga babasagin, huwag natin buhatin ng affected yung mga babasagin kasi baka maalpasan. Sa ganon, yun lang ang masasabi, tibayan ang sarili, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lamang. So that's all mga ka-stroke. Magandang araw po sa inyo lahat. At sana po itong aking binahaging ito ay sana magkaroon ng isang silbing inspirasyon sa ating mga na-stroke para lalong lumaban at talaga namang may paroroonan kung talagang gagawin. Kailangan matibay ang dibdib, tupangan. Huwag mo nang isipin sila. Basta isipin mo sarili mo. Kailangan maging independent. So maraming salamat po at ako po ay talagang saludo sa mga na-stroke na napakalakas ng loob na lumalaban, napakatapang. Ako po saludo sa inyo at mabuhay po kayo and God bless. At lagi natin itatanim sa ating isip, tayo ay gagaling, lalakas at titikas. Salamat po and God bless.